Are you excited this morning? Alam nyo, talagang kapag ka po ang mga anak ng Diyos ay nagsama-sama, meron pong kakaiba na hinahatid po ito sa atin. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Hindi raw ho mabuti sa isang tao ang nag-iisa. And that's why kapag nagsasama-sama po tayo, there is an enormous energy na dinadala sa atin yung ating kasama. Yang katabi mo, yang kapatid mo sa Panginoon. Kaya palakpakan natin na andyan siya. And more than that, there is something that is beyond our explanation. Kung bakit pag nag-worship po tayo, pag uwi po natin sa ating mga tahanan, tayo po ay inspired. Amen? Blessed na blessed ka. And you are ready to face Monday until Saturday. You're ready to face the whole week of your life. Kasi parang may something na inilagay sa katawan mo na sabi nga po ay nagpalakas sa'yo. Kumbaga yung word na gagamitin natin ay, ikaw ay na-recharge. Amen? Kaya po, kapag ka po yung Sunday, nagsasama-sama tayo, huwag natin pakakawalan ng bawat pagkakataon. Kasi tayo po ay mga lover of God's presence. Palakpak nga po yung lahat ng mga lover of God's presence. Hallelujah. And now, let's come to the Lord in prayer, mga kapatid. Lumapit tayo sa Diyos. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin bilang magkakapatid ang magsama-sama sa ilalim ng bahay-sambahang ito upang ipahayag ang aming sama-samang pagpupuri at pagsamba sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong linisin ang aming puso at isipan at pagindapatin mo po kami sa aming iaalay na pagsamba sa inyo. Gamitin mo, Panginoon, ang aming labi upang ipahayag ang kadakilaan ng iyong anak na si Jesus. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging liwanag ng sanlibutan at makita ng lahat ng mga tao na ikaw ay buhay sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, nawa ay buksan mo ang aming puso at isipan sa lahat ng mga mensaheng mapapakinggan namin. Mensahe ng awit, yung mensahe ng banal na hapunan, mensahe ng pagbibigay, mensahe ng iyong sermon, mensahe ng panalangin, O Diyos, hanggang matapos po ang gawain ito, Lord. Lahat ng mensahe, Panginoon, na gusto mo iparating sa amin, ay amin pong tanggapin, Panginoon, ng buong pasasalamat at tuluyan mo po kaming baguhin. Panginoon, sa araw na ito, excited po kami, Panginoon, nakatagpuin mo po ang bawat isa sa amin in your very personal way, O God. Meet us, O Lord, in this place, and let your Holy Spirit fill this place with your presence, O God. May we continue to feel the power. May we continue to feel the love and care that you bring to each and every one of us, that you brought us into our lives, O God. Lord, thank you so much because we have this privilege to worship you, Lord, because you died on each and every one of us, O Lord. And thank you so much, Lord, because of that, because of love, O God, we have the assurance of salvation. Wala na kaming iba pang dahilan, Panginoon, maidadahilan sa inyong harapan para hindi kayo purihin, para hindi kayo pasalamatan. Knowing, Panginoon, that after this life, we have the promise of eternal life. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami po ay sasamba, magpupuri, aawit at itataas ang iyong banal na pangalan because walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat naming ikaligtas, kundi ang pangalang Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na dapat naming papurihan, kundi ang pangalan lamang ni Jesus Christ. Panginoon, salamat sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang tagumpay, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang kaluwalhatian. In the name of Jesus, let us all say, Amen, Amen, and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang palakas po na good morning mula sa mga anak ng Diyos. Good morning! Tingnan po natin yung katabi natin. Tingnan nyo nga po sila kung inspired po ba o mukhang expired. Ayan, inspired po. Alam ko po na ang lahat ng anak ng Diyos ay excited na pumunta po dito para papurihan po ang ating Panginoon.
Deserve po ni Lord na bigyan po natin siya with the highest praises that we can give. Tama po ba? Dahil po sa araw-araw na ginawa ng Diyos, malungkot ka man, masaya ka man, the grace of God is always there. Napaka-faithful po ng ating Panginoon sa buhay po natin. At ang pagpunta po natin dito para awitan siya ay kulang pa, na bilang pasasalamat po sa lahat ng ginawa niya po para sa atin. Napakarami po nating shortcomings when it comes to giving back to our God. Pero ang ating pong Panginoon ay ever forgiving. Siya po ang source ng strength natin. Mahirap ang buhay, pero yung lakas na meron tayo para magpakatatag bawat araw at hindi tayo mawalan ng pag-asa, yan po ay nanggagaling lahat mula sa ating Panginoon. Kaya ngayong araw na to, naniniwala po ako na sasamahan niyo po kaming praise team para ibigay yung 100% na pagpupuri at pagsamba na deserve ng ating Panginoon. Sasabihin po natin sa Panginoon, aawitin po natin siya kung gaano siya kadakila. Ipapakita natin sa buong mundo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Samahan niyo po kami mga kapatid. Ipalakpak po natin ang mga kamay na yan para sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya. Sabi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Lahat po tayo umawit. Mga labi ko, Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan
Pagod na po ba tayo? Hindi pa. Patuloy po natin awitan ng ating Panginoon dahil sa langit, ganyan ang gagawin natin. Umawit at magpuri sa ating Panginoon. Nararamdaman kapag pinupuri natin ang Panginoon. Tama po ba? Iba po yung peace at joy na binibigay sa atin whenever we sing praises to our God. Tama po ba? Nakakalimutan natin lahat ng mga nararamdaman nating problema, yung sakit. Kung may sakit nga tayo, hindi natin nararamdaman na may sakit tayo ngayon. Tama po. Kasi ang puso at isipan natin ay nakatuon lamang sa ating Diyos na buhay na nagbibigay sa atin ng kalakasan bawat araw. Alam ko po na lahat ng dito, kayo po ay tinawag ng Diyos para pumunta dito, para magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. At alam ko po na ngayong linggo na to, lahat ng matututunan natin, lahat ng efforts natin sa pagpupuri sa ating Panginoon, madadala natin yan buong week.
At tama yung sabi ni Pastor, yung energy natin, maririgay natin yan. Hindi tayo magmumukhang expired, but instead, magmumukhang inspired tayo sa bawat araw ng buhay natin. Mahirap ang buhay, wag na po natin pahirapan pa. Magpakasaya tayo sa presensya ng ating Panginoon. At samahan niyo po kami na we lift up our voice to our God. Ipahayag natin ang kabutihan at yung faithfulness ni Lord sa buhay natin. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko,
Lord. Let's come to the Lord in prayer. Lord, napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. Every gising is a blessing, Panginoon. At yung buhay namin na binigay mo, Panginoon, ay napakalaking blessing, Panginoon. Yung hininga namin na nag-aling sa iyo, Panginoon, naway gamitin namin ito, Panginoon, para makita ka ng ibang tao sa amin, Panginoon, na papurihan ka namin, patuloy naming ipahayag sa buong mundo ang kabutihan mo, Panginoon, at ang katapatan mo sa amin, Panginoon. Panginoon, may mga pagkakataon na we broke your heart. Aminado po kami doon, Panginoon, at humihingi po kami ng kapatawaran with all the humbleness that we have, Lord. We ask for your forgiveness, Panginoon. At kung meron din po kami mga tao na nasaktan, Panginoon, we also ask forgiveness, Panginoon. At gusto rin po namin magkaroon ng harmonious relationship with everyone, Panginoon. Panginoon, as we go along with our worship celebration, naway ang atensyon namin, ang puso at isip namin, Panginoon, ay matuon sa iyo. May our focus be on you, Panginoon, at hindi sa ibang bagay. Namnamin namin ang mensahe na inyong ipaparating mula po sa inyong anak, Panginoon. And may this message be reflected on our lives every day, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Panginoon, naway punong-puno kami ng pagpapala na aming isa-share sa iba, Lord. Alam namin na nung pagpunta namin, Panginoon, pagpunta namin dito, Panginoon, we are already blessed, Panginoon. And we are willing to share your abundant blessings to everybody, Panginoon, na makakasalamuhan namin, Panginoon. At alam ko, Panginoon, sa ginagawa namin sa araw na ito, Panginoon, napapasaya ka namin, Panginoon. And Lord, gawin mo po ang buhay namin na araw-araw, magkaroon kami ng pagkakataon to commune with you, to talk with you, to praise you, Panginoon. You deserve all the highest praise and glory, Panginoon. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Lahat po ng ito ay iniiwan ko po sa tamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo
iyo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Kanina po habang kumakanta ako, napakasarap pakiramdaman na habang pinagpapawisan ka, hindi dahil sa ikay nagtatrabaho, hindi dahil sa ikaw ay napapagod sa iyong ginagawa, kundi pinagpapawisan ka dahil sa naglilingkod ka sa Panginoon at umaawit ka sa labis ng kagalakan. Sabi ko, napakasarap ang umawit sa Panginoon Diyos. Lalo na kung titingnan po natin yung ginawa ng Panginoon Diyos sa naka-plus kanina. Sabi ko, grabe ang pag-ibig ng Panginoon Diyos. Sapagkat nakita ko sa akin sarili na hindi ako karapat-dapat. Subalit siya, tinanggap niya lahat ng parusa. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Siya yung dumanas ng pahirap, binugbog, sinaktan hanggang siya ay ipinakos sa cross. Sa umaga pong ito, tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Ang sabi po rito sa unang Korinto chapter 11 verse 12, 27, ganito po ang sinasabi: kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sinasabi po rito, mga kapatid, ang sino mang kumakain at uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay hindi karapat-dapat. Subalit, ang sabi niya rito, datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka siya kumain ng tinapay at uminom sa saro. Siya sa atin po natin na ating mga sarili. Tingnan po natin na ating mga sarili kung tayo po ba ay karapat-dapat. Alam po natin na pagkagising natin mula umaga pa lang, nakapag-isip na tayo na hindi maganda. Nakakagawa tayo na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang nais ng ating Panginoon Diyos, siya sa atin po natin. Kausapin na ating Panginoon Diyos. Kaya hinihiling ko po ang tayong lahat na tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos. Ilapit natin sa Panginoon na ating mga kasalanan, ihingi po natin ang kapatawaran. Ama namin Diyos, Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sapagkat napakabuti mo. Ikaw ang Panginoon na kailanman ay hindi nyo kami iniiwan sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ang mga biyaya mo ay sagana, patuloy nyo ibinubuhos sa aming mga tahanan. Lakas ng aming katawan lupa, lahat ng aming mga pangangailangan, O Diyos, ikaw ay tapat. Ang iyong mga salita ay totoo, sapagkat ikaw ang Panginoon Diyos na laging sumasama sa amin sa lahat ng aming mga lakad. Hindi nyo kami hinayaan na kami ay mapahamak, bagkus ang iyong dakilang pangalan, ang iyong katapatan ay lagi nyo kami iniingatan. Hindi lang po doon, Ama, ilayoon kami sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman. Napakabuti mo, Ama, sapagkat sa lahat-lahat, tunay nga na iyong pangako na hindi nyo kami pababayaan. Salamat, Ama. Sa umagang ito,
ang bawat isa sa amin. Napakarami namin nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nais namin na humarap o uminom, kumain ng simbolo ng iyong dakilang pag-ibig, Ama, na kami ay maging karapat-dapat sa iyong malal na harapan. Hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sapagkat ang gawain ito po ay ayon sa iyong kalooban at ito po ay banal, Ama. Kaya hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Ito po aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ay ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng mga kahapunan. Sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsiinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Datapat sinasabi ko, datapat sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon. Muli po isang masaganang pagpapala sa pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon. Amen. Isang mapagpalang umaga po. Ano? Isa nga pong palakpak sa Panginoon. Yan. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Bago po ako magbasa ng Bible verse, may tanong lang po ako. Sino po sa inyo ang nakapagtanim na ng buto ng mangga? Ayan. May mga ilan-ilan na po. Yung po ba pagkatanim nyo, kinabukasan sumibol na? Hindi pa na. Sabi po dun sa, it took almost 4 to 5 years bago siya makapag-harvest kung maganda po yung napagtamnan at the same time maganda po yung binhing na itanim. Sometimes ito po ay, alam niyo po yung term na napupuril, yung hindi po siya nagtutuloy. Sometimes tumutubo siya pero pagdaka po ng panahon ay bigla siyang natutuyo or nalalanta. So, ngayon kung hindi naman po kayo nakapagtanim ng mangga, ito po madali. Sino po sa inyo nakapag-invest na? Ayan. Nakapaglagay sa bangko. Siguro naman may nakapaglagay na dito sa bangko, ano? Ibig sabihin, nag-iipon. So, sa cryptocurrency, sino po nakapag-crypto? Wala. Sa Bitcoin. So, usually, when we invest, hindi naman po yun agad-agad tumutubo, kinabukasan. Hindi po yan kagaya ng munggo na pag iyong itinanim ngayon, bukas makalwa, may makikita ka ng tubo. So, the same thing, doon po sa, sinasabi po sa aklat ng Mateo, paki-flash nga po sa yung Mateo 16, Mateo 6:19. Sabi po dito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw. So, usually po, sabi dito, God is teaching us how to have a real investment. Yung pong mga investment dito sa lupa, pandito lang po yun. Sabi nga, mag-invest ka sa bangko, it only maybe last 4 years. Pero, sabi nga, mag-invest ka doon sa mga negosyo. Depende pa yan. Maaari kang malugi, maaari kang tumubo. So, it's always unstable. Sabi nga, wala pong permanent dito sa mundo. Pwedeng ngayon, maganda yung investment, maganda ang tubo. Kahit sa ano pong larangan niya ng investment na usapan, pag dito po lang sa lupa, napaka-unstable po niyan. Wala pong kasiguraduhan. Kasi ang buhay po rito sa lupa is, sabi nga, napaka-uncertain. Wala pong kasiguraduhan. Pero dito, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Sabi dito, do not store up yourself treasures on earth. Ibig sabihin, kung gusto po natin ng isang real investment, yung tatagal for eternity, dito na po tayo.
Kasi whatever we do, kung ano man po yung meron tayo, no? And si Lord po ay bibigyan tayo ng wisdom for everything that we possess. Pag po alam natin itong gamitin, una po ginagamit natin sa Panginoon, si Lord po magpapalago niyan. At hindi po niya hahayaan na, sabi nga doon, no, yung investment natin ay mapunta sa wala, lalong higit pag po sa Panginoon. Isipin niyo po, paano po kaya kung walang nag-invest nung itinayo ni Pastor Rodel ang unang Panginoon, itong church na ito, wala pong nag-invest para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Sa palagay niyo po ba meron akong narito nagsasalita at nadyan kayo na nakaupo? Di po ba wala? So, God is teaching us, ito po isang uri ng investment, yung pong pagsisid natin, lalong higit po sa para sa gawain sa Panginoon. Kasi ito pong building na to, kung wala pong nagpapatuloy at wala pong mga generous heart na nagpapatuloy para po magbigay para sa gawain ng Panginoon, wala po tayo lahat dito. So, isa po ito doon sa mga sample na sinasabi ng Panginoon na store up treasures in heaven because God will repay you. Hindi naman po yan in financial form. Yung pong health na meron tayo, isa na po yung pagpapala. At yan po isang katunayan na ang Diyos ay mabuti sa atin. Amen po ba? Sino po ba dito yung gusto ay mag-invest pero mawawala din lang naman? Pero pag po sa Diyos tayo nag-invest, sabi nga, maaring dumating yung time, sasabihin sa iyo, pag tayo nasa langit na nagpangipangita, Brad, sis, salamat dahil sa generosity mo, nakakilala ako sa Panginoon. Kagaya po yun hanggang sinasabi ko kanina, maring hindi po natin kagad makita yung outcome ng investment natin na sinasabi diyan. Maring it took 20 years, 30 years. Malay nyo, yung pong church na pinapangarap natin, na yung pong lagi nating ipina-flash dyan, na pangarap po natin na magkaroon tayo. Yung pong mga taong dadalo doon, dahil po sa ating generosity, una po ang Panginoon ay yung po ay maitayo at ma-build. Wala man po tayo rito, maring sabihin natin 10 to 20 years na hindi pa dumarating ang Panginoon, tayo mga wala na. Kami, hindi na Pastor Rodel, kami mga maedad na rin. So, yung generation na darating, sipin nyo, sabihin ng mga maiiwan natin dito na salamat dahil nagpatuloy, dahil sa pagsisid nyo, meron kaming church na papagdausan ng pagsamba sa Panginoon. Di po ba napakaganda noon? Kaysa naman sa ubusin natin yung ating mga kayamanan, yung ating mga resources, sa mga wala namang kwentang bagay. Sabi nga, lahat ng bagay dito sa lupa ay mapaparam. Yan po ay hindi natin madadala sa langit. Kung paano tayo isinilang ditong walang dala, yan po ang katunayan na tayo lilisan ding wala po tayong dala. So, yung meron tayong kung ano man na possession na pwede nating ialay sa Panginoon, talents man yan, kagaya po ng mga recent na pinag-aralan natin, talents, time, and everything, yung treasure, lalong higit, ialay po natin yan sa Panginoon. And God will make sure na hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Amen po. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Panginoon, salamat po ng marami sa umagang ito. Na tunay nga, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Yung kalakasan, yung buhay na binibigay mo, Panginoon, yung mga negosyo, mga ano man po yung mga pinagkikitaan namin na ayon sa inyong kalooban. Tunay nga, O God, na patuloy po namin panalangin na kami po ay inyong pagpalain sa mga bagay na ito. Na tunay nga, Panginoon, you are our resources, Panginoon. Tulungan niyo po kami na yung puso namin, Panginoon, ay magkaroon ng bukal na puso na kung saan, Panginoon, yung investment namin ay sa iyo po namin ilaan. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, doon sa langit na aming pag-i-investan ay wala pong nakakapasok na magnanakaw, wala po dong scammer, Panginoon. But then, Panginoon, you are gracious God na magbabalik po lahat po ng aming mga iniimpok para po sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami, Panginoon, lalo higit yung pong mga tao na nangangasiwa, Panginoon, ng mga iniimpok namin ito, Panginoon, para sa ikalalago at kalulahati pa ng iyong pangalan dito sa lupa. Marami pong salamat sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago.
Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito'y biyaya mo sa'kin. Ang lahat ito'y biyaya mo sa'min. Ang lahat ito'y biyaya mo sa'min. Diyos na napakabuti, sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay, karangalan at puri, sa'yo lamang lahat. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwalhatin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ikaw ang Panginoon ko, Hari ng aking puso. Tanging sa piling mo at kagalakan ko, kapag kasama mo, Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwalhatin ka. Napakabuti mo,
nagbabago, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, aking Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwalhatian ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Good morning po sa inyo po lahat, mga kapatid. Are we all blessed? Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Ayan. Pwede po ba nating sabihin sa katabi natin na, kapatid, ang gwapo mo ngayon? Pagka babae naman, kapatid, ang ganda-ganda mo talaga. Ayan. Di ba? Para mas lalong maganda at gwapo ang umaga natin ngayong umaga. Amen? Amen. Ngayon pong umaga, inaanyayahan ko pong tayong lahat na tayo po ay tumayo at basahin po natin ang Biblia sa aklat ng John 6. John 6 verse 1 up to 15. Ang sabi po dito, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. Verse 2, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Verse 3, then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. Verse 4, the Jewish Passover festival was near. Verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Verse 6, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Verse 7, Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Verse 8, another of his disciples, Andrew, Simon's Peter brother, spoke up. He says, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. Have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of 5 barley loaves left over by those who had eaten. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, surely, this is the prophet who is to come into the world. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita, sa inyo pang ituturo po sa amin ngayong umaga, Panginoon. Nawa, Panginoon,
Sa ngayong oras po ito, kayo po ang magbigay sa amin ng understanding, Lord God, when it comes into your word, Lord God. Speak unto us, Lord God, at mai-apply po namin ito sa aming pamumuhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. Ayan. So, the story is all about, kung nabasa po natin yung verse, the story is all about nung pinakain ni Jesus yung 5,000 people. Ano po? This story features the greatness of Jesus on how He fed the 5,000 people. Imagine, 5,000 people. Gaano karami yun? Eh kung ako, parang di ko nga kayang pakainin na mayroon ako sa dami na to. Ano po? But 5,000 people, can you believe that? Di po ba? Napakarami nun. Imagine, kaya nyo kaya magpakain ng 5,000 people sa loob ng isang araw? Ask yourself, kaya mo kaya? Ikaw, sa capacity mo, kaya mo kaya? Alam nyo po, nung panahon nila Jesus, sabi ni Philip sa verse 7, kung matatandaan po natin, na kailangan pagtrabahuhan ng kalahating taon bago ka makapagpakain ng 5,000 na katao. Nung panahon na yon. Ano po? Nung time na yon. At sa panahon ngayon, nako po, hindi lang yun ganun basta-basta. Lalong-lalo na ngayon may inflation ng buong mundo, napakataas ng bilihin. It will cost you thousands or millions, depende sa ipapakain po natin. Wala na pong mura. Ano po? Di po ba? Kaya napakahirap po nun sa time natin ngayon. Ganyan po kagaling si Jesus nung time na nabubuhay siya. But today, wag lang natin pansinin dito. Yes, pansinin natin yung great miracles ni Jesus, pero tingnan din po natin dito yung isang bata na nagpagamit kay Jesus. Yes, this featured the greatness of Jesus, but let us also focus on the boy na nagpagamit kay Jesus, na nagbigay ng 2 isda at 5 tinapay. Let me ask you this. If you were the boy, kung ikaw yung bata, kaya mo bang ibigay yung 2 isda at 5 tinapay sa taong hindi mo naman kakilala? Ano po? Or, hindi mo siya personally nakilala, kilala mo by name, pero kaya mo bang magtiwala? Ano po? Kaya mo bang ibigay sa kanya yon? Naku po, napakahirap siguro nun. Well, the Bible did not mention kung mayaman ba or mahirap yung bata in the first place. Ano po? So, tingnan natin yung side na mahirap. Kung ikaw yung bata at wala ka nang makakain mamaya o makakain bukas, kaya mo kayang ibigay yung 5 tinapay at 2 isda? Personally, mahirap sagutin, lalo na kung wala nang matitira sa'yo. Di po ba? It is a difficult decision for the boy para bibigay yung isda at yung tinapay. Ngayon, binigay niya po, hindi po ba? Binigay niya eh. Pag-usapan natin yung ilang katangian ng bata kung bakit po ba niya binigay yung isda at yung tinapay. Number 1, he has faith. Yes, number 1 reason, meron siyang faith. In the first place, he has the capacity to say no to Jesus. Pwede naman niyang tanggihan si Jesus eh. Di po ba? Pwede. Tayo nga po, nagagawa natin tanggihan si Jesus eh. Paano? Lord, dinaantok pa ako, tinatamad ako mag-church. Parang ganon, di po ba? Pero, pwede rin hong tanggihan nung bata, yung mga disciples, nung inano siya ni Andrew. Basahin natin yung verse 8. Bigla lang siya parang hinugot ni Andrew dito eh, kung makikita po natin. Tingnan po natin yung verse 8. Another of his disciple, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many? So dito, makikita nating tinuro siya ni Andrew. Ano po, ito yung bata oh, merong 5 tinapay, merong 2 isda. Nawala, di po ba? Pwede ho niyang tanggihan si Andrew that time. And pwede rin niya sabihin na, ayoko nga, wala na akong kakainin mamaya. Di po ba? Pero hindi niya ginawa yon. Dito sa verse na to, makikita natin na hindi siya tumanggi or nag-alinlangan. And that is faith. Ano po? Kung ikaw yung bata, payag ka kaya nun?
Bigla ka na lang ituturo, tapos kukunin yung tinapay mo, tapos yung 2 isda. Di po ba? Parang hirap nun. Alam niyo po, ito yung reality eh. Kadalasan po ng mga bata ay mga possessive. Totoo po yan. Halimbawa, binigyan mo yung bata ng biskwit, tapos bigla ka nangihingi sa kanya, hindi niya bibigay sa'yo basta-basta. Akin to, yung ganon. Or hindi niya bibigay sa kalaro niya, akin yan eh. Minsan nga, yun nga yung nagkakos ng away, di ba? Dahil po, ang bata, natural po sa kanya na kapag kanya, akin yan. Yun yung word na madalas nating naririnig sa kanila. Pero hindi lang naman po yun sa mga bata, miski po matanda. Puro akin yan. Ano po? Pero tingnan po natin itong batang ito. He allowed Jesus to use him. Dito makikita natin, if you have faith, miracles will happen to you. If you have faith, hindi lang basta sa'yo bibigay yung miracle eh. Sa'yo rin padadaluyin yung milagro ng Panginoon. And yun yung nakita natin. Makikita natin dito na hindi naman sa kanya directly nangyari yung miracle, kundi sa iba. But because of his faith, hinayaan niyang gamitin siya ni Lord. That's why a miracle happened. Gusto mong may mangyaring milagro sa buhay mo? Gusto mo may mangyaring milagro sa family mo? Magpagamit ka sa Panginoon. Gaya nung ginawa nung bata. Ang hirap po kasi ngayon, gusto ko sanang gamitin ni Lord. Kaso, pakipot ka eh. Andyan yung, Lord, bukas na lang. Di pa ako ready. Saka na. Kailan ka po magiging ready, kapatid? Di po ba? Ano kung kailang, ka na? Uugod-ugod ka na? Kung kailang, malapit ka na mamatay? Yun yung reality. Mamatay. Gamitin natin yung salitang mamatay. Kung kailang malapit ka na mamatay, doon mo tatawagin si pastor. Na, Pastor, gusto ko magpagamit kay Lord. Wala na. Di ka na magagamit. Kasi sinayang mo yung buhay mo. Marami sanang pagkakataon, marami sanang opportunity, marami sanang chance na magagamit ka ni Lord. Ang problema, ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw yun, kapatid. Kaya, sabi mo sa katabi mo, pagamit ka na, brother. Pagamit ka na, sister. Yan. Buti pa sa masama, nagpapagamit kayo. Pagdating kay Lord, ayaw nyo. Ba, matindi. Di po ba? Onting udyok ng kaibigan, pakopya naman. Pakopya. Pero pag sinabi ni pastor, kapatid, pwede ka ba magsulat ng lyrics? Marami akong ginagawa. Naku, magbago ka na, kapatid. 2023 na. Malapit na mag-2024. Daig ka pa nung bata. Di mo ba? If we want miracles, kagaya na sinabi ko, magpagamit tayo sa Panginoon. Have faith like the little boy. And let me remind you, mga kapatid, hindi niya naman talaga personally kilala si Jesus eh. Paano ko nasabi na hindi niya kilala personally? Eh, baka nga doon niya lang na-meet yun. Eh kasi hindi naman siya disciple ni Jesus eh. Maaring oo, naririnig niya yung pangalan na si Jesus gumagawa ng miracles, pero malay niyo ba kung sino ba talaga si Jesus that time? Pero pinili niya magpagamit at magtiwala. Have faith like the little boy, mga kapatid. Pangalawa, na makikita po natin sa kanya, he has a magnanimous heart. Alam po ba natin pag sinabing magnanimous? Ano po ito eh? Parang mas malalim na word sa mapagbigay. Magnanimous. Ano po? Imagine, bakit ko po nasabing magnanimous, meron siyang magnanimous heart. Imaginein po natin, giving all you have just to feed other people. Malay niyo ba kung sino yung mga tao na yun, di ba? Ikaw ba? O, isang bata, alam po, tanungin natin, sino bang bata nito? Si Banya. Banya! Gusto mo ba magpakain ng 5,000? O, ito nyo, hindi niya nga alam. Di ba? O, sige, medyo mas matanda ng onte. Si Brother Henry. Brother Henry, gusto mo ba magpakain ng 5,000 tao? Ayaw nyo.
Ba, malay niyo ba kung sino yung 5,000 na yun, di ba? Ayan, ito yung reality. Ayaw. Pero makikita natin dito na itong batang ito, he has a magnanimous heart. Marami sa panahon ngayon, puro sarili. Yun yung nangyayari ngayon. Tinitwist na ni Satan yung mundo. Dati, marami pang mapagbigay na bata. Marami pang mapagbigay na tao. Pero ngayon, naku po, puro material na bagay. Hindi, kung galawin yan, akin yan, puro ganun. Hindi, ako bumili nito eh, ako umano nito eh, ako nagpundar nito eh. Puro ako, puro akin. Ganon ang panahon ngayon. Ganon ho ang nangyayari ngayon. Pero this verse is teaching us to be selfless just like the boy who gave his all to Jesus for the sake of other people. Ikaw kapatid, kaya mo bang unahin yung iba kaysa sa sarili mo? Sa panahon ngayon, hindi. Ako muna. Lagi na lang ba sila? Ako naman. Laging ganun. And that is a sad reality. Minsan, okay lang naman na unahin mo yung sarili mo. Pero dapat, huwag mo rin kakalimutan na gamitin ka ni Lord para sa iba. Kasi madalas ang nangyayari, ako na lang, puro na lang sarili. Nakalimutan mo ng maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging channels of blessing sa ibang tao. And, etong verse na to, tinuturo yun na maging kagaya tayo ng bata. And this verse is teaching us to be selfless just like the boy who gave his all to Jesus for the sake of other people, and he gave it all. Jesus showed his prosperity. Tingnan po natin yung verse 13. Basahin po natin. Ito po, nagpapatunay na pinakita ni Jesus yung prosperity niya sa batang yon. Dahil meron siyang magnanimous heart. Tingnan natin. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. So yung dating 5 tinapay naging 12 basket. Imagine, di po ba? Sumobra pa. Bakit? Kasi yung kaninang kulang nagiging sobra pag binibigay natin kay Lord. So dapat pala hindi tinitipid. Kung anong meron ka, ibigay mo sa Panginoon at ang Panginoon, hayaan mong ang Panginoon ang gagamit sa'yo at I'm sure dadagdagan ni Lord yan. Let us all be reminded etong trait ng batang ito. Sa panahon kasi ngayon, puro sarili. Nakakalimutan natin yung iba. Magpagamit tayo sa Panginoon and I'm sure hindi ka pagkukulangin ni Lord. Itong church, ipagamit natin to minister to one another. Lumabas tayo, magpagamit tayo sa Panginoon para mag-minister sa mundong ito. And I'm sure hindi tayo pagkukulangin ni Lord. Gusto nyo ma-bless itong church? Magpagamit tayong lahat. Gusto nyo hindi maubusan? Magpagamit kayo lalo. Sino dito yung mga kulang ang pera? Aba, mayayaman. Pahingi ah. Sino po dito yung kulang ang pera? Umamin na. Amen. Lahat tayo kulang ang pera. Gusto nyong dumami ang pera nyo, ibigay nyo sa Panginoon. Binigay nyo ba kanina? Amen. Ang hina nung amen, parang di binigay. Gusto nyo pong dumami yan? The secret ito yung sikreto para dumami ang pagpapala mo. The more you give, the more you will receive. Yun yung totoo, kapatid. Feeling mo, kulang ang budget mo, bigay mo kay Lord. Feeling mo, wala ka lang pera mamaya, bigay mo kay Lord. Si Lord ang bahala dyan. Bakit mo intindihin yan? Di mo naman problema yan. Yung bata ba, pinoroblema niya na wala na siyang kakainin mamaya? Hindi. Kasi binigay niya sa Panginoon. Kaya, yung 5 tinapay, naging 12 basket. At kung anong meron at ang kulang sa'yo, ibigay mo yan sa Panginoon. And I'm sure, pag yayamanin niya ng Panginoon, gusto mong, parang talent yan eh. Diba? Kapag ka
pagka halimbawa, nagpapagamit ka sa Panginoon, kusang lalago yung talent mo. Kaya kung feeling mo parang meron kang talent tapos nahihiya ka, paggamit mo yan sa Panginoon. And I'm sure, mas magmamature ka. Yun yung tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin tong trait ng batang ito. Have a magnanimous heart. Give it all to Jesus and ibigay din natin sa kapwa natin. Maging selfless din po tayo. And lastly, pangatlong bagay o trait ng bata na meron ay he has a loving heart. Sabihin nga natin, he has a loving heart. So kung yung bata merong loving heart, kayo po ba, meron po ba kayong pusong mapagmahal? Ba, parang mahina ah. Parang maraming bad trip ah. Bad trip in a sense na, hindi wala silang mapagmahal na puso. Meron po ba tayong mapagmahal na puso? Meron po ba tayong pag-ibig sa ating puso? Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, I love you with the love of the Lord. Yon, di ba? Ang sarap banggitin, no? I love you with the love of the Lord. Siyempre, pagka binabanggit po natin yun, samahan natin ng magandang ngiti. Ayan. He has a loving heart. Bakit po? Hindi to magagawa ng bata. Una sa lahat, hindi to magagawa ng bata. Ibigay ang lahat na meron siya, magtiwala kay Jesus, kung wala siyang pag-ibig. Ikaw, ano ba ang meron ka sa puso mo? Puso o galit? Ask yourself, ano bang meron sa akin? Pag-ibig ba? Puso na may pag-ibig? O puso na puno ng galit? Alam niyo mga kapatid, God used this kid because he has love sa kanyang puso. And I want us all to be reminded, gusto kong ma-remind tayong lahat na kung gusto mo magamit ka ng Panginoon, dapat meron kang puso na mapagmahal. Kasi si Lord, God is love. Amen? And kung gusto mo magamit ng Panginoon effectively, dapat meron kang heart na puno ng pag-ibig. Kasi hindi mo magagawa yung dapat mong gawin kung wala kang pag-ibig. Ano po? Hindi ka makakapagbigay sa kapwa kung wala kang pag-ibig. Hindi ka makakatulong sa church kung wala kang pag-ibig. Hindi ka makakatulong sa pamilya mo kung walang pag-ibig ang iyong puso. At kung gusto mo magamit ni Lord, lagi kang mag-pray na bigyan ka ni Lord ng pusong mapagmahal. Di po ba? Gusto mo pong magamit effectively? Gusto mo maging channels of blessing? Mag-pray ka kay Lord. Sabi mo, Lord, bigyan mo ko ng pusong mapagmahal. Ano po? Dapat meron tayong pusong mapagmahal. Baka nga po mamaya, ang nangyayari ganito. Wala man lang tayong concern sa kapwa natin. Masasabi po ba nating meron tayong pusong mapagmahal pagka wala tayong concern sa kapwa natin? Hindi po. Hindi po ba? Sa totoo lang po ito po yung nawawala sa mundo ngayon. Sad reality. Yung pag-ibig. Nawawala na yan. Paunti-unti. Sa panahon ngayon, ang mundo po ay puno ng kasamaan at kasakiman. Tama po ba? Ang daming nababalita Di po ba? Na daming namatay, pinatay si ganito, pinatay si ganyan. Di po ba? Nag-cheat si ganito, nagloko si mister, nagloko si misis. Ang dami pong ganon. Ganon na po kalala yung ngayon. Dahil po ang mundo, unti-unti na pong nawawalan ng pag-ibig. At ikaw bilang Kristiyano, dapat yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa'yo, patuloy mong ikalat sa iba. Para yung pag-ibig, unti-unti muling mabuhay. Each one of us, paggamit tayo sa Panginoon. Yung bata, hindi niya po tiningnan yung laki ng amount na mabibigay niya or kung mauubusan po ba siya. Tiningnan niya po ba yung amount na mabibigay niya? Hindi. Tiningnan niya po ba kung mauubusan na siya at wala na siyang makakain mamayang gabi? Hindi po.
He just let Jesus do the work. Dapat ganun din po tayo. Huwag mong tingnan, para magamit ka ng Panginoon, huwag mong tingnan yung konti lang kasi ito eh. Baka wala na ako mamaya. Check ko nga yung wallet ko. Naku, wala akong mabibigay kay sister. Alam niyo po, nakakatuwa yung kwento ni Pastor Ray. No po, na sa pagtulong niya sa isang kapwa kahit walang-wala na po siya. And I'm sure, Brother Ray, ibe-bless ka po ng Panginoon lalo dahil nagpagamit ka po sa Kanya. Dapat po, naranasan na po ba natin yun? Yung nagbigay ka sa kapwa kahit walang-wala ka na. Yung na hindi mo inisip kung meron ka pa ba mamaya. Ang tinitingnan po ni Jesus dito yung puso eh. He let Jesus do the work. Ang tanong po kasi dito, willing ba tayo magpagamit sa Kanya? Gusto po sana tayo magamit ni Lord, pero ang tanong po ni Lord sa atin, kapatid, willing ka ba magpagamit sa akin? That's the question. O mas komportable ka na lang na ganyan? Ano po bang gusto natin? Komportable ka na lang ba dyan sa kinauupuan mo? O gusto mo magpagamit sa Panginoon? Okay, mukhang maraming gustong komportable na lang sila. Ano pong gusto natin? Magpagamit tayo sa Panginoon o diyan ka na lang sa comfort zone mo at hindi ka nalalago? Magpagamit. Mahirap yung hindi nalago, kapatid. Pag hindi ka nalago, diyan ka lang. Ganyan ka lang, oh. Diba? Kita niyo to, lit, diba? Oh. Pag ganito ka lang, hindi ka na mag-grow. Mahirap po yun. Kasi po, bakit ko po nasabing mahirap, nadaig ka pa ng bata. Ano po? Nadaig ka pa ng batang ito. Bata po ito, bata. Nadaig ka pa ng batang ito dahil po siya nagpagamit sa Diyos. Ikaw, kapatid, matagal ka ng Kristiyano. Baka hindi ka pa nagpapagamit sa Panginoon. Ano po? Baka nga man lang onting tulong sa kapwa, hindi natin nagawa eh. Ikaw yung matagal ng Kristiyano. Talo ko pa nung bata. Ano po? Kaya kapatid, kung feeling mo, kinakatokan ni Lord, or hindi feeling eh, kung kinakatokan ni Lord, ngayong umaga, na magpagamit ka sa Kanya, natandaan nyo si Pastor Rodel, nagtawag dito ng mga, ano po, marami tayong, marami tayong pwedeng salihan. Meron sa music, meron sa youth, meron dun sa, marami pong tinayo si Pastor Rodel na pwede nating salihan para lahat po tayo magamit. And this is a good message for us na kung kinakato ka ng Panginoon at hindi ka pa niya nagagamit, now is the time, kapatid. Huwag po tayo mag-alinlangan. Let Him use you. And maging challenge po sa atin itong message na to. Now, let us remember 3 things about this boy for my conclusion. Number 1, let us remember, let Jesus use you. Number 2, let us have a selfless heart. And number 3, let us use our hearts to love. Maging kagaya po tayo ng bata na nagpagamit kay Jesus, na merong pusong mapagmahal, na merong pusong mapagbigay. And I'm sure the Lord will use you effectively in His ministry. Gusto mo maging effective? Gayahin po natin yung faith na itong bata, magpagamit tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng pusong mapagbigay, at magkaroon tayo ng pusong mapagmahal. And I'm sure the Lord will use you effectively. God bless us all. Let us pray. Tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa salita mo na binigay sa amin. Salamat sa reminder mo, Panginoon, tungkol po sa batang ito, Panginoon. Lord, nawa, patuloy niyo pong magamit ang bawat isa and use us effectively in the ministry to serve unto you, Father. Gawin niyo po kaming asin at ilaw sa mundong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Praise the Lord. What a wonderful reminder to all of us na kung hindi pa tayo ginagamit ng Panginoon, it's about time to be used by our God. Anong gifts mo? Anong binigay sa iyo ng Panginoon? Alam nyo, hindi naman po pwedeng walang binigay ang Lord sa iyo eh. Amen? Lahat tayo binigyan. At kung ano man yung meron tayo, maliit man sa tingin natin o malaki, isa lang ang layunin ng Diyos, magamit ka. That is the purpose of your life. Napakawalang saysay o napakawalang kwentang buhay kung ang buhay ay walang purpose. Gusto ko malaman po ninyo, may sense, may kwenta, may saysay ang buhay natin kasi may purpose ang Diyos sa buhay na yan. At yun po ay yung gamitin ka. You just need to be available. Kailangan mo lang maging available sa Panginoon. You just need to have that what we call faith. You just need to have a magnanimous heart. You just need to have a love in your heart. Kasi kung wala noon, kahit gusto ka ng Lord gamitin, hindi ka magagamit. Okay? So kailangan na andun po at makikita natin, God will make a miracle in your life that will certainly give a what we call or sigurado pong magkakalat pa ito ng blessing sa mga taong nakapaligid sa inyo o sa atin. So if you want to experience miracle, paggamit ka kay Lord. Amen? Sino po rito ang gusto makaranas ng milagro mula sa Diyos? Ayan. Kailangan po paggamit tayo. Tunay po na ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan sa bawat isa. Tayo po ay nagtatapos na. Tayo po ay magsitayong lahat at tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Dakila naming Ama, maraming salamat po sa inyong pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na kami ay nagsama-sama upang kayo, Panginoon, ay sambahin at purihin. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita na amin pong narinig, na paalalahanan po kami, Panginoon. Salamat po sa isang bata na ginawa niyo po, Panginoong, kaparaanan upang ang mensahe niyo ay maparating sa bawat isa. Panginoon, bigyan niyo po nawa kami ng puso na katulad ng isang bata na tunay na nananampalataya at naniniwala sa inyo. Isang puso, Panginoon, na handang magbigay, handa magpagamit, Panginoon, sa inyong gawain sa lugar na ito. Handa po, Panginoon, magmahal sa kapwa. Dahil po, Panginoon, minahal niyo kami. Salamat po sa paalala ng inyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe ng awit. Salamat po, Panginoon, sa mga palakpak at pag-awit, Panginoon, ang pagsayaw at pagintak, Panginoon, ng bawat isa. Dahil ito po, Panginoon, ay nagpapatunay na kayo po, Panginoon, ay aming itinataas sa bawat buhay namin. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng lahat ng buhay na meron po, Panginoon, kagalakan na hindi dulot ng mundong ito. Meron po, Panginoon, kagalakan na dulot, Panginoon, ng inyong mga pangako na hindi niyo po, Panginoon, nahayaan kami manatili sa mundong ito. Kundi ito po, Panginoon, aming ginagawang ito ay bahagi ng aming paghihintay, paglalakbay sa mundong ito upang kayo, Panginoon, ay maipakilala at mapaglingkuran at pagdating, Panginoon, ng araw ng kaganapan na inyo po, Panginoon, pagbabalik ay kami nakahanda na umarap, Panginoon, sa inyo. At lahat po, Panginoon, ng inyong nilika ay sa inyo po, Panginoon, kaharian. Magpupuri, magpapasalamat at mananatili sa inyong piling. Salamat po, Ama, sa lahat ng aming ginawa na mayroong pong kabuluhan sa inyong harapan. At patuloy niyo po, Panginoon, bigyan kami ng lakas na gawin namin, Panginoon, ang lahat ng ito nang kayo po, Panginoon, ang itinatanghal at pinararangalan at pinapupurihan. Salamat po, Panginoon, sa mga talento na inyong ipinagkaloob, na nawa po, Panginoon, na ipagkalooban nyo ng lakas ang bawat isa na mag-alay na sa inyo ng buhay upang magamit, Panginoon, kung ano man ang meron silang talento na inyong ipinagkaloob. Pahalagahan nawa nila, Panginoon, ng bawat isa sa amin ng talentong ito, na ito, Panginoon, ay gamitin sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan, hindi gamitin sa ikaluluwalhati ng aming sarili o ng mundong ito, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. At sa amin po, Panginoong pagtatapos na ito, kayo po, Panginoon, ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan
At nawa po, Panginoon, hiling namin ang inyong muling pagsama ng inyong banal na Espiritu sa aming pakikipagsalamuha sa aming kapwa. At muli, Panginoon, pakikibaka sa buhay na maraming pagsubok, kahirapan, at anuman, Panginoon, ang aming danasin. Alam namin na sa likod namin, Panginoon, kayo. At nawa, ang inyo po, Panginoon, biyaya, ang inyo po, Panginoon, pasaganahin sa bawat isa, sa bawat naglilingkod, Panginoon, sa inyo, at lahat, Panginoon, ng tao na amin po, Panginoon, ninanais na makarinig ng inyong salita at maakay sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, sila. Dalangin po namin na sa aming pag-iwahiwalay muli, Panginoon, ang inyong pag-iingat at ang inyong biyaya, ang inyong po, Panginoong kapayapaan, ang inyong po, Panginoong pagtatanggol ang amin po, Panginoong maranasan. Muli pa, Panginoon, maraming salamat po at ipinagtatagubilin namin sa inyo ang bawat isa sa aming pag-uwi na makarating ng maluwalhati sa inyong pag-iingat, Panginoon. Muli, maraming salamat po at ibinabalik namin sa inyo ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Taas po natin ang ating damay, tanggapin po natin ang pagpapala. Ang masaganang biyaya ng Diyos at ang walang hanggang kapayapaan, ang pakikipisan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihang nagmumula sa kataas-taasan ng Diyos Ama ang sumaating lahat nawa ngayon at magpakailanman. Amen.